Pag-uusapan naman natin ngayon, together with our guest, na nasa linya na ngayon ang ating komunikasyon, itong tungkol sa ano ba, paano ba maging safe Hmm. sa online, paano ba maging safe or makaiwas sa cybercrime, and ano-ano ba yung mga uri, ano-ano yung mga tungkol sa cybercrime, and yung mga deepfake videos, isali na rin natin, and at the same time, yung mga pang-i-scam na ginagawa nung ilan, paano ba dyan makakaiwas, yan ang Yan. ating pag-uusapan ngayon together with our guest. Sige, i-welcome na natin. Huwag na nating patagalin pa kasi ito na, nasa linya na po ng ating komunikasyon ang ating pong bisita virtually. Ayan, welcome po natin si Police Captain Angelo Babagay, ang team leader po ng Naga City Camarines Sur Cyber Response Team. O yan, magandang umaga po, Sir Angelo. Welcome po sa aming program. And thank you very much, sir, sa pagpaunlak sa interview. Bati muna kayo, sir, sa atin pong mga listeners and viewers po. Magandang umaga sa lahat ng nakikinig at nanonood ng Facebook live dito sa inyong programa ng Bombo Radio. Sa lahat pong inaabot ng inyong signal, magandang umaga po sa inyong lahat. Okay, yun. So ito Sir Angelo, umpisahan po natin ang ating tanungan. Una, malaman ko lang muna, sir, ano po bang mga cyber or klase ng cybercrime, sir, yung pinakamarami ngayon dito sa Naga and sa Kamsur? Halimbawa, yung mga scam sa Facebook, marketplace, GCash phishing, o mga deepfake, o mga investment fraud. Alin doon, sir, Sir Angelo? Ang number 1 po dito yung yung libel. Pangalawa dito yung Facebook hack. Once na ma-hack na yung Facebook Messenger, doon na nangungutang. So pag ikaw ay halimbawa sir na na-hack yung account mo, iba man ang complaint mo, hacking. Pero doon sa mga nahingian noon, ang complaint naman doon yung istapa, yung misrepresentation kasi ikaw biktima ka tapos bibiktimahin din yung mga friends mo. Kung lahat doon sa friends list mo na biktima, ganun karami. Opo, iyon. Pero dito, sir, ilan po bang reports yung mga natatanggap ninyo kada linggo regarding dito sa mga sinabi nyo po na uri ng mga cybercrime? Tumataas ba ito, sir, mula pa noong 2025, Sir Angelo? Hindi naman sir talaga bumababa, laging pataas yung bilang kasi yung mga natin, yung mga kababayan natin, parang hindi sila aware. Pag hindi na biktima, para yung reminders ng mga kapulisan, lalo na ng cybercrime, baliwala lang. Opo. Kaya patuloy yung pagtaas ng bilang. Opo, yun. Pero dito, sir, pagdating naman, sir, sa mga yung ginagawa ng ilan tulad ng deepfake video scam, may naitala na kayong ganito, sir, dito sa Naga or sa Kamsur. Ano po yung kwento nito, sir, if ever? Oo, meron sir, kasi kung minsan halimbawa tatawagan ka, pagkatawag sa'yo, mapuputol yun. Pagkaputol nun, yun ang gagamitin dun sa mga kaibigan mo. Yun ang gagamitin. So nag-iiba lang yung boses niya, pero yung mukha mo, yung makakaharap mo doon sa video, ay yung yung kaibigan ko, maniniwala ka. So ganun yung mga style nun sa mga deepfake news. Meron tayong mga reported niyan dito sa na kung minsan na nakapagbigay doon sa GCash. At akala niya ang kausap niya yun talagang sinasabi. Hindi naman yun kasi kinuunan lang siya ng video, ni-record yung mukha niya, tapos yung pagsasalita niya, lang yun, hindi matagalan, wala pa yung 1 minuto. Kasi kung minsan ang doon, pahiram muna ako ng, may laman ba ang GCash mo, pahiram muna ako, babalik ko din sa'yo mamaya. Yung ganun lang. Ilang segundo lang yun, sir. Opo, iyon. So marami pala ang nabibiktima dito, sir. Pero dito, sir, ano kaya yung yung mga general or mga majority na modus or mga bagong modus, sir, ngayong 2026 regarding dito? Kayo nga, narinig namin, sir, yung mga AI voice cloning at fake video call na kamag-anak o boss. Totoo ba yun dito, sir, Sir Angelo? Oo, marami. Kasi kung minsan ang nahahack nila yung mga head of office. Na lang natin yung
head of office na hack. Siyempre lahat ng download niya susunod sa kanya. Meron tayo niyan dito na nahack yung pinakaano ng boss nila. Lahat ng empleyado niya na nautangan. At hindi lang basta may 20,000. Kaya yung iba naman, bakit nangungutang si boss? Siyempre, pag boss na wala nang tanungan, bigay ka agad. Lately lang nalaman na hindi pala si boss nila ang nangungutang. Ngayon, hindi naman na niya ako nag-uutang, tinawagan nila. Kasi nagpapadagdag pa, tumawag, boss, hintay lang po at magwi-withdraw. Wala na magwi-withdraw ka. Naghihiram ka, hindi ako naghihiram sa iyo. Hindi nag-alam na nahack na yung account ni ng boss nila. Opo. Pero dito sir, sa mga nagrereklamo sa inyo, saan ba sir nanggagaling yung karamihan sa mga yung mga nanghahack, mga nang-i-scam? Local lang ba sir or galing pa ng Manila o galing pa ng ibang bansa? May nahuli na ba kayo sir? Sir Angelo? Mayroon tayo dito. Iba-iba kasi sir meron outside province, outside region, meron din within the province. Katulad nung sample lang na magpapatawag dito, magka-cash in siya. Pag cash in mo doon sa kanya, di syempre papakita yung yung lalo na yung QR code. Pag nakuha na yung QR code, nandun kasi makikita mo yun kung ilang pa ang balance pag yun na. Pag hindi aware yung may-ari ng tindahan na hindi niya na-i-close kaagad yun, pwedeng malimas kaagad yung pera niya. Na-scan kasi, pag na-scan, lalo na kung may auto transfer. Opo, iyon. So marami din po talagang na bibiktima nitong mga ganitong gawain. Pero dito sir, ang napapansin ko kasi sir dito parang madalas nabibiktima yung mga estudyante, mga senior. Yung iba mga business owner pa dito sa Naga. Sa tingin niyo sir, ano kaya yung mga common na pagkakamali nila, bakit sila na bibiktima nitong mga ito, Sir Angelo? Meron kasi sir dalawang factor dyan na yung hindi niya talaga inaasahan na naibigay yung code, naibigay niya yung code niya or na silaw doon sa pangako ng usapan nila kasi nabula. Halimbawa, doon sa mga credit card, tatawagan ka. Sir, ma'am, yung yung credit card ninyo, may points na ito. Pwede ba nating i-convert ito sa peso? So, ganun yung naging biktima eh. Magkano na yung almost 10,000 na po ito. Ngayon, ikaw naman na may hawak ng credit card, gusto mong ma-convert sa peso yung ma'am, may darating sa inyo dyan na code, pwede yung paki-forward para ma-process natin. Yung code na yon, yung OTP na yon, yun na ang pag naibigay mo yon at lilimasin na yung pera mo yon. Isa yon. Pangalawa, sir, sasabihin sa iyo, ma'am, sir, nanalo kayo ng yung credit card ninyo, i-waive natin. Actually, nanalo kayo ng iPhone. Anong kulay ang gusto ninyo? Umandar na yung isip nung bibiktimahin. Ano kayang kulay ng iPhone ang gusto ko? Ma'am, may darating sa inyong OTP, paki-forward para ma-process natin. Sa kagustuhan niya na magka-iPhone, na-process ka agad, ibinigay yung OTP. Hindi siya aware na lilimasin yung pera niya. Kaya sabi ko, ang paalala ko dyan, pag ang bangko hindi tumatawag, sir, hindi po tumatawag yung bangko sa mga yan. Kung meron man kayong pare-reportin kayo, pero yung ibibigay yung OTP, sigurado yan, scam yan. Opo, iyon. So sa makatwid pala sir, dapat wag tayong basta-basta magtitiwala sa mga nag-send ng mga mga OTP. Pero dito sir, halimbawa, ako na-scam. Pag na-scam ako ngayon sir, ano ba yung 3 bagay siguro na dapat kong gawin sa unang oras? Saan ako sir tatawag dito sa Naga? If ever naman, okay. Sir. Magandang tanong yan para sa ating mga kabayan, alam nila yung gagawin. Halimbawa, na nakasend sila sa GCash, automatic tumawag sila doon sa hotline ni GCash para ma-hold yun, hindi makapag-transfer. Ngayon naman, kung sa bangko, doon sa hotline ng bangko para kung sakali ma-hold yung pera. Diba kung sa GCash, meron sila yung GG Talk. Tawagan kaagad nila, nandun yun sa apps na i-inform sila na yung ganitong pera pumasok sa ganitong account, mahuhold yun.
Sa bangko naman, kung sakali dyan sa bangko, ganun din, magkakaroon yun na mahuhold yun, hindi ka agad mawi-withdraw. Kasi kung na-hold lang yun, madali ang proseso sa money trail, sa pag-recover ng pera. Pero pag yun once na na-transfer na, yun na ang mahirap doon. Siyempre, mag-a-apply na tayo niya ng warrant to disclose, medyo may abala sa parte ng mga complainant. Opo, iyon. So dito sir, malaman ko lang, mabilis po ba yung takbo ng halimbawa pag-block ng account o pag-freeze ng pera? Ano sir yung bottleneck nito? Bangko ba talaga, telco o process ng korte, Sir So, Angelo? doon muna tayo sa provider. Halimbawa kay GCash, once na nagkamali o na-transferan yun o napunta doon sa account na yun, automatic, kung maaari, matawagan ka agad. Kaya lang, sabi ko nga, yung mga scammer, pag pinakamatagal niya yan, sir, ang 5 minutes, transfer ka agad yan. Withdraw ka agad yan. So, yun ang ano. Pero meron naman, pag nagkakataon, na kung minsan siguro yung scammer busy, marami siyang ini-scam, hindi ka agad na-withdraw, na-hold ka agad. Yun ang, may mga case kami yan na hold ko minsan, ang bilis naman. Wala pa, sabi niya, 7 minutes nang mag-notified sa akin, nagtawag na ako. Sabi ko, ang bilis yun, nakaabang yun, na-withdraw ka agad, na-transfer. Opo, iyon. So ito, Sir Angelo, isang tanong na lang bago ko naman kay Bombo Kim ang pagkakataon na magtanong sa inyo. Malaman ko lang, sir, meron po ba kayong mga recovery rate na gano'n kung sakali? And ilang percent, sir, yung nawalang pera ang nababalik sa biktima dito halimbawa sa Naga or sa Kamsur, Sir Angelo? Oo, siguro sa ano natin sa 100%, may 20% na nakakabalik. Yung 80% na yon, money trail yun. At the same time, filing of case, nakapile ng kaso. After nun na makapile ng kaso, saka pa lang sila nag-uusap na ibinabalik yung pera. Kasi identified na. Kaya lang kung minsan, sir, ang masaklap nga, kasi kung minsan, itong mga scammer na ito, nang bibili ng mga account, kaya meron tayo yung APASA, yung Anti-Financial Scamming act, na yung mga katulad ng GCash mo, ibebenta mo, akala nila, bininta nila, okay na sa halagang 300. Kaya lang pagdating ng verification, iba yung tao siya, yung account niya ang napasukan na bininta niya. So meron tayong mga case niya na nakasuhan, agkawarant, mabuti sa halagang 300, magkano? 120 ang bail, 80,000, o gano'n, mga 3 counts ng warrant ang niya. So yun po ang yun din ang sa atin na yung mga tawag dito, yung mga account nila, yung mga e-wallet binebenta. So sa verification namin, kaya kapag kami ay may ganon, halimbawa sa parting Bulacan, pinabe-verify namin siya doon sa sa Bulacan, kasi kung minsan ang cybercrime kasi lahat ng probinsya meron. Ngayon, kung halimbawang malaman namin na ano ba talaga ito, nabenta lang yung account niya o siya mismo, binibigyan namin ng pagkakataon na makipag-usap doon sa complainant bago ma-file yung demanda. Kasi kung minsan, nasabi niya, wag na umabot sa mademanda siya. Kung kailangan niyang ibalik yung pera, ibalik niya. Kung siya ay biktima lang din. Okay po, iyon. Sa puntong ito, sir, ibibigay ko naman kay Bombo Kim ang pagkakataon para makapagtanong din po sa inyo. Bombo Kim? Ayun po, good morning po ulit sa Police Captain Angelo. Si Bombo Kim po ito and welcome po agad sa programa. Siguro sir, balikan ko po yung nauna nating i-detalye na isa po itong cyber libel sa pinaka madaming case po na na-encounter natin dyan sa ating division. Sir, matanong ko lang po, ano po ba yung sa kadalasang pinakamaraming o karaniwan na case ng cyber libel dito po sa na ating na-encounter, and ano po yung kadalasang motive or ano po yung pinagmumulan ng kumbaga anong type of post, ano yung kadalasang mga sinasabi dito po sa kaso na ito? Ito, nagsisimula ito kung minsan yung mga away pambarangay, di ba? Yung magkakapit bahay, na kung minsan, na dati kasi wala pang tayong social media, yung talagang away kalsada o ni parinigan. Pero ngayon, ang nangyayari, social media na. Post dito kung ano yung mga tawag dito, hinain niya, kung ano yung mga
mga mapanlait o yung mga pagdidegrade. So yun ang nagiging na magkakabarangay, kung minsan nga magkapitbahay lang. Ayun ang natin dyan, o magkabarangay na nag-aaway sa social media. Yun ang karamihan sa atin na reported dyan, na kung minsan hindi man nga tawag dito, hindi man masyadong libelous, kaya lang may mga caption na kasama yung picture. So, ibang usapan na naman din yun, yung pag pinost yung picture mo. O tapos kung minsan, yung may mga utang, doon naniningil sa social media, nagpapahiyaan doon. O, libel ang pinapasukan po noon. Ayun, Sir Angelo, doon naman po sa in general natin, balik po tayo doon. Ano po ba yung specific process na pinagdadaanan natin to detect such crimes o yung mga suspects po natin? And anong mga tools po yung ginagamit natin para po mapadali, sir, yung ating detection? So ang ano naman lang diyan, kung halimbawa yung complainant pumunta sa aming opisina, ano ba yung ebidensya mo? Nandiyan pa ba yung post? Pag nandiyan pa yung post mo, ay madali lang yun, sir. Ini-extract lang yun. So mayroon tayo diyan yung mga investigador natin, kinukuha yung mga libelous post, i-save yun doon sa aming desktop. Mayroong witness, madali na, pwede na yun i-file. Pero kung yung ang usapan doon, kung minsan yung may mga instance naman na post kaagad, tapos maya deleted. Ngayon, na-screenshot nung complainant. So, inaano yan, tawag dito, pinoforensic. Kasi iba na ang usapan noon pag online lang na nandun pa, tapos yung screenshot na. Pero, madali naman lang yun. Ibang proseso lang ang preservation ng ebidensya natin. Pero pag ganyan, sir, kasi hindi naman talaga madali yung investigation o yung pagkalap po ng ebidensya o panghuhuli mismo dun sa suspect natin sa any cybercrime violations. Ano po ba yung mga challenges na kadalasan nating na-encounter na to the point na nagpapadelay sa investigation o resolution po ng isang kaso? Kung minsan, madali naman lang. Kaya lang, kung minsan ang natin dito na yung mga sa amin kasi mabilis lang ang proseso niyan. Kaya lang kung minsan, doon pagdating sa prosecution, kasi kung minsan meron kami dyan na case na din siya, hindi man natin na parang vlogger siya. Inakusahan siya na, pinost siya na adik ka. Ngayon, libelous nga talaga, adik ka. Sinasabi doon nung suspect na adik ka. Ngayon, pagdating dun sa prosecution, ang sabi naman ng prosecution, kung talagang hindi ka drug addict, mag-submit ka ng drug test to prove yourself na hindi ka addict. So, sa amin, ang papel okay na. Pero doon sa hindi siya nakakapag-comply. Sabi nga namin, i-request na namin sa kahit sa forensic na malibre na yung kasi ang pag-drug test ka ako, baka naiisip niya may bayad. Kahit doon i-request na sa amin. Hindi talaga siya hindi siya nag-ano ng drug test. Kaya yun ang isa na nagpapahirap sa pag-file ng case. Tapos kung minsan yung mga witness, yung mga witness na yung witness nila nasa ibang lugar, ng affidavit. Kasi kung minsan ang pagpagawa ng affidavit, madali man lang, sir. Ikwento lang sa amin kung ano nakita niya, yung details niya. Pwede na, makakagawa na tayo ng affidavit. Yung sa complainant, attachment ng mga libelous post. Madali yung pag-file. Kailangan kung minsan iyan, ang una dyan, yung witness. Isa yan sa, kung wala yung witness or malayo, yan ang nagiging problema natin. Sir, given your experience po na challenges, sir, siguro matanong ko na din po, as kumbaga ikaw yung team leader nitong division natin sa cyber response team, sir. Sa tingin niyo, sir, ano po ba yung mga certain insufficiencies when it comes sa facilities and sa mismong policies when it comes po sa pagpapatupad nitong security sa cyberspace na hindi pa po or nangangailangan, example, dyan po sa inyong opisina, na dahil wala po nitong equipment, dahil po wala nitong policy, hindi natin po nare-resolve agad yung case or sabihin natin mare-resolve na pero parang nagiging bato pa. Sabi naman, yung mga kasi sa pagpapile ng demanda, yung elements ang hinahanap natin. Kasi kung minsan may pupunta dyan, gusto niya mag-file, yung parang bato-bato sa langit lang, na ang akala niya, alam niya talagang siya ang pinatutukuyan nun. Kaya lang hindi klaro. Kasi sa libel, dapat pinangalanan ka.
yan ang nagiging problema na yung mga elements hindi pumapasok doon sa pag-file ng ano. Kasi kung minsan, meron nga kami diyan naging complainant na sinasabi niya, "Ako lang sir ang may malaking bahay doon sa amin. Ako lang sir ang teacher doon." So hindi yung sufficient na pag-file mo ng demanda kasi dapat doon sa libel ay pinangalanan ka. So iyan ang may minsan na nagiging ano na yung doon sa mga complainant natin na akala nila ganun ang pagpa-file ng demanda na nag-away sila. Tapos kung minsan yung dami account, kasi kung minsan ang dami account or hindi kung hindi naman dami account original na kulang yung element nung ano na kung minsan ang inano lang doon yung nickname lang ang sinabi na ito si Boy na ganito ay ang tawag nga sa kanya Boy ay sabi ko hindi naman lang ikaw hindi yan mag-i-stand pagdating doon sa complaint pagdating sa prosecution no during trial na sabi ko nga pag pinag-deny yan ng ano kasi nung suspect dininay yan o nung dinidemanda mo kasi talaga sino ba naman ang aamin na ikaw talaga yan ang ano diyan pag nadidemanda na iba na nandiyan na i-deny kaya kung minsan nga nademanda mo na meron pa dyan doubt na sinasabi na na-hack yung account niya. So, ibang usapan na naman yung kaya alam kung na-hack yung account niya, dapat reported yun. Dapat yun may record. Kaya kung minsan yung iba na nahahack yung account talaga nagagamit sa pang ano, may mga nadidimanda yung may-ari ng account. Sir, siguro last na lang po, pero balikan ko lang yung sabi ninyo with regards sa libel. Kasi ang libel kasi sir, may 4 na elements dyan. And yung sinasabi natin is yung identification. Dun sa identification, sir, sabihin man natin na kailangan ba talaga, sir, na yung mismong pangalan ng tao yung banggitin or sabihin natin may something initials or something na description niya na dinidescribe na although hindi siya explicitly stated na yun po yung pangalan ng pinapatamaan, may way po ba to corroborate na siya po yung kumbaga nagiging subject ng identification? Meron tayo niya ng case na in-identified niya na direktor ng Kasoreko dyan. Ganun ang style. Wala naman ibang tinano na kung anong number ng Kasoreko. Meron yan na talagang kahit hindi mo pinangalanan, ma-identified mo. Yun po ang dyan na tawag dito kung minsan. Ito, simple lang. Ito yung kapanahonan ng Tokhang. Pinicturean niya yung bahay. Diba? Pinicturean niya yung bahay. Tapos nilagyan ng libel na caption ng Tokhang. Caption, yun, ganun. Katas ng Tokhang. So nag-file siya ng demanda kasi identified yung bahay niya. Maraming nakakakilala doon sa barangay nila na, yung bahay mo, nakapost, nakalagay ng katas ng Tokhang. So yun ang sinasabi natin na kahit hindi ka pangalanan, nagda-direct or nag-illustrate na identifying ng isang identity doon, pwede yun. Nag-prosper yun na nagkawarat ng kasi identified. Meron din yung tricycle, pinicturan, yung body number. So, identified. So, nagda-direct siya na ina-identify niya kahit walang hindi pinangalanan. Ayun sir, thank you po sa answers and clarifications for some questions sir. With that po sir, ibabalik ko na po itong pagtatanong sa aking kapartner na si Bombo Quiero. Okay, balik sa akin, Sir Angelo. Ito, sir, isang katanungan na lang bago tayo matapos sa interview. Siguro, sir, kung meron kayong pinaka-effective na paalala or payo sa publiko para hindi po mabiktima ng cyber libel, ng mga phishing, ng hacking, ng scamming, ano ba, sir, ang dapat na gawin ng atin pong mga kababayan para hindi po sila mabiktima nito, Sir Angelo? Okay, napakaganda po yung ninyo para hindi sila mabiktima. Kung wala naman silang expected na sasabihin na wag sila yung kung minsan kasi yung iba nating kababayan na parang na-attract sila doon sa nanalo sila, ma-wave yung bagang magkakaroon sila ng advantage tapos ang pinag-uusapan ay relation sa pera. Pag ganyan po na sasabihin na na-wave yung nila, di ba nagkakaroon sila ng advantage na nanalo pala ako, na-wave pala yung ko. Huwag silang mag-entertain pagdating sa ganyan. Kung mapipwede, kung minsan nga sir, hindi pala ito pa yung pinakamatindi dyan, yung phishing link lang.
napindot mo lang yung link, automatic yun. Kaya sabi ko pag ganyan, na ano, wag i-click, tapos kung ano, wag na mag-entertain yung mga tawag na yun tatawa na galing sa bangko. Automatic drop call na kaagad. Wag na sila mag-entertain kasi habang nag-entertain sila at nakikinig sila dyan, yung convincing power ng mga scammer nagiging effective kasi sabi ko nga, pag nakinig ka sa kanila, nawawala na. Yun ang mga nagiging base doon sa interview namin doon sa mga biktima. Kasi na ano sir, akala ko talagang taga-bangko yung ano kasi lahat ng information alam sa akin. O kasi yung mga napil-upan nila, umiikot yan, doon nakuha lalo na nakuha ng mga scammer. Kaya sabi ko, ang paalala natin dyan, hindi tumatawag po yung mga taga-bangko. Yun lang po ang ano natin dyan kasi ito pag tumawag niya yung masabing mga taga-bangko, malakihan na talaga ang scammer niyan. Limas niyan ang credit card mo. Mayroon tayo dyan na biktima, yung doktor, 700,000 yung nakuha sa kanya. Di paano na yun? Kasi sabi ko nga, pag ikaw ay credit card holder, isa ka sa target na pwedeng mabiktima ng ganyan mga scammer kasi yung mga sabi ko nga yung mga hindi naman walang hawak ng mga ganyan walang problema kaya doon sa ating mga credit card holder o yung mga e-wallet maging vigilant sila yung mga GCash na yan o di kaya yung mga application ng ano maging maingat sila na hindi ka agad ibinibigay yung mga OTP basta pera na pinag-uusapan cancel ka agad ang tawag. Yun lang po.